Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, wal-baqiyatus salihatu khayrun inda rabbik, thawabaw wa khayrun amala. At ang aya na ito ay matatagpuan sa Suratul Kahf at ang bilang nito ay 46. Ang aya na ito ay nauugnay ito doon sa aya na kung saan o yung talata na bago dumating itong talatang ito, na sinabi ng Allah na وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Sa malapit itong kahulugan, ibigay mong halimbawa sa kanila na ang buhay ay kahalintulad lamang ng isang tubig, na kung saan ay ibinuhos ito ng langit at nahalo ito sa mga halaman sa mundo. Hanggang sa ito ay natuyo at nung siya ay natuyo, ito ay nilipad na lamang ng hangin. Magkana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. At ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay may kakayahan siya. Al-malu wal-banun. Ang mga kayamanan at ang mga anak ay palamuti ng buhay sa mundo. At ang mga natitirang mga magagandang gawain ay mas mainam sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagpapala dapat na pinakamainam na naisin ng tao. Mga kapatid, ang kayamanan at ang anak na siyang palamuti ng buhay natin dito sa mundo ay ginawang kaibig-ibig na ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang aya, sa isang banal na talata na nasa Suratul Al-Imran. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Ginawang kaibig-ibig sa mga tao, pagmamahal sa mga anumang ninanais niya mula sa mga kababaihan, mula sa kanyang mga anak, at sa mga limpak-limpak na ginto at mga pilak, mga kabayong nagsisipaggandahan, mga alaga at saka mga lupa. At ang lahat ng mga iyon, mata'ul hayatid dunya, nagbibigay kaligayahan dito lamang sa mundo. Wallahu indahu husnul ma'ab. At sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mas mahinam na babalikan. Ang lahat ng mga palamuti dito sa mundo ay tunay na pagsubok sa atin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kasama na sa sunnah ng kaun. Kaparaanan ng Allah subhanahu wa ta'ala alinsunod sa kanyang ninanais at alinsunod sa kanyang karunungan. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innama amwalukum wa auladukum fitna. Katotohanan na ang inyong mga kayamanan at ang inyong mga anak ay pagsubok. Wallahu indahu ajrun azim. Pagkaraan nun ay sinabi ng Allah na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mas higit at dakila na pagpapala at saka gantimpala. Ang pagsubok ng kayamanan at ang anak ay maaaring dumaan sa pamamagitan ng pagbibigay mismo sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala nito. O di kaya maaaring tanggalin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagsubok na ito na hindi mo na naisin na paraan. Nakapagtataka sa isang Muslim at sa isang mu'min na sa kabila ng iba't ibang pagsubok ay nananatili siya sa kanyang pananampalataya. Sa paanong paraan? Isang hadith na naiulat kay Suhaib na sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Nakapagtataka ang kalagayan ng isang mananampalataya. Inna amrahu kullahu khair. Dahil lahat na lang ng kanyang mga gawain ay nakabubuti sa kanya. Walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. At hindi mo matatagpuan yung ganong kalagayan na lahat na lamang ng kanyang gawain ay mabuti, maliban na lang sa isang mananampalataya. Bakit? In asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Kapag dinatnan siya ng bagay na nakapagbibigay kaligayahan sa kanya, tulad na lamang ng kayamanan at mga anak na palamuti ng dunya na ito, ay siya ay nagpapasalamat. At ito'y nakabuti sa kanya. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lahu. At kapag dinatnan naman siya ng bagay na nagbibigay panaghoy, kalungkutan sa kanya, siya ay nagtitimpi at nagtitiis. At nakabubuti yun sa kanya.
At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga natitira at nalalabi, tumatagal, mga gawaing walang hangganan, walang humpay, ay mas mabuti ng higit sa iyong Allah, sa iyong Panginoon, na pagpapala at dapat na naisin ng tao. Ano itong mga mabubuting gawain na ito? Sinabi ni Abdullah bin Abbas, ang baqiyatus salihat, ang mga nananatiling mga mabubuting gawa na ito ay katulad na lamang ng mga pagdadasalan 5 beses sa loob ng isang araw. At naiulat din sa kanya na ito yung pag-aala-ala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ni Abdullah bin Abbas na ito yung pagsasabi ng La ilaha illallah. Walang karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Allahu Akbar, ang Allah ang higit na dakila. Subhanallah, pagluluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, pagbibigay papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Walang kakayahan maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirullah, ang pagsasabi ng mga bagay na yan ay kasi kabilang sa mga mabubuting gawa na nananatili. At pagbibigay ng salawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-aayuno, pagdadasal, at iba't ibang mga napakaraming gawain sa Islam na maglalapit sa iyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tinuring ito na al-baqiyatus salihat, na mas mainam pa kaysa sa mga nabanggit natin na mga pagsubok sa iyo na kayamanan at saka inyong mga anak. At kabilang din sa pinakamainam dyan ay yung Quran. Tulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Ibinigay namin sa iyo, ya Muhammad, ang Suratul Fatiha at ang Quran. La tamudda aynayka ila ma matta'na bihi azwaja. Huwag kang maghangad ng higit pa ng tulad ng mga binigay sa mga hindi mananampalataya. Wala tahzam alayhim. At huwag kang malungkot sa kanila. Wagfid janahaka lil mu'minin. At ibaba mo ang iyong pakpak para sa iyong mga mu'min. Magpakumbaba kaya Muhammad. Ang buhay natin dito ay hindi rin magtatagal. Lahat ng mga nakikita nating mga palamuti ay mawawala ito. Maaaring maglaho sa isang iglap. Katulad na lamang ng buhay ng tao, nakaibig-ibig sa iyo, maaaring itong mawala sa isang iglap. At hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.